Hello everyone! Welcome back to the vlog. Sa vlog na ito, sasamahan niyo ako sa isang meaningful journey dito sa Batangas habang binibisita natin ang National Shrine of St. Padre Pio. This place is more than just a destination, it's a sanctuary of peace, healing, and hope. Tara, sama-sama nating tuklasin. Pagdating pa lang natin, agad tayong sasalubungin ng napakalaking rebulto ni Padre Pio. Nakabukas ang kanyang bisig na para bang tinatanggap ang bawat pilgrim. Marami ang nagsasabi na ramdam na agad nila ang kapayapaan sa pagpasok pa lamang. At totoo yun, ramdam ko rin. Hi guys! So, andito kami ngayon sa National Shrine of Padre Pio here in Batangas. And then, if makikita nyo sa likod ko ngayon, ito yung other option ng parking slot. So, aside dun sa may harap, may other parking slot pa na pwede niyong pag-parkingan kapag nandito kayo sa Padre Pio. Pagka-entrance mo, from the parking slot, makikita mo ang Capio Souvenir Shop. And then, sa kaliwa nito is yung Holy Water Sanctuary. And let's go inside. Holy Water Sanctuary. Isa ito sa pinakatahimik na lugar sa shrine, ang Holy Water Sanctuary. May dumadaloy na holy water at napapaligiran ng magagandang paintings na naglalarawan ng mga pangyayari sa buhay ni Jesus. Isang lugar para huminto sandali, magnilay at manalangin. Pasok mo sa Holy Water Sanctuary, makikita mo si Padre Pio na nakaupo, smiling, and there's a holy water, flowing holy water. And then meron din tayo dito ang Our Lady of Manaoag, Our Lady of Perpetual Health. Then you can have your prayer petition and love offering. Daming tao ngayon kasi Saturday eh. Napakaganda ng lugar na to. Meron din pala dito si Padre Calungsod. And then si San Lorenzo Luis. Let's go to the next stop. Alam niyo ba kung paano nagsimula ang shrine na ito? Nagsimula lamang ito bilang isang maliit na kapilya at sa paglipas ng panahon, dahil sa pananampalataya ng mga deboto, ito ay dineklara bilang National Shrine noong 2015. Chapel of Lights. Dito naman sa Chapel of Lights, nagsisindi ng kandila ang mga deboto. Ang pagsisindi ng kandila ay paalala na si Jesus ang ilaw ng ating buhay. At kasabay nito, iniaangat natin ang ating mga panalangin sa Diyos. Humihingi ng gabay sa mahalagang desisyon sa buhay. So, nandito tayo ngayon sa Chapel of Lights, where you can light your candles for your petition. Right across na kung saan pwede kayo mag-sindi ng kandila ay merong statue ng kapanganakan ni Jesus.
So, meron tayong Three Kings, Mama Mary, and Jesus. And kapag naglakad ka pa rin ng onte, meron ulit place kung pwedeng tirik ng kandila. And katabi din nun is a big cross with Mama Mary and Padre Pio. Very beautiful. Let's go inside sa souvenir shop. Kasi katabi lang naman to ng Candle of Lights. Meron silang pain relief wrap. Herbal wrap. Meron din silang candle na nasa small na baso. Meaning of candle. May yellow, may blue, may green, and then wishing candle. Ang ganda naman ito. Small Padre Pio of the Holy Family. Holy Family. Small Holy Family. Ang ganda naman ito. Gusto ko na ito. And then, meron din healing oil. So nice. Ganda na ito. So na ito. Another Padre Pio. Another extra small, medium. And then Santo Niño. Oh, ang daming rosary. Iba bang kulay? 180 lang. Merong 100. Yung 120 na. Holy Rosary. Dark brown. September parang may red. Sleeping Joseph. For 700 only. Ito naman parang extra large. 4,000. And then this one is 5,000. Crucifix din. May mga sticker din pala. Fire stickers. Let's go to the next one. Makikita rin ang kakaibang disenyong Pilipino gamit ang kawayan at likas na materyales na sumisimbolo ng kababaang loob at kultura ng Batangas. Ang pabilog na istruktura ng simbahan ay hango sa salakot na paalala na ang pagmamahal ng Diyos ay walang simula at walang katapusan. Isa sa mga aral ni Padre Pio ay hindi sayang ang pagdurusa. Sa pamamagitan ng krus, tayo ay hinuhubog, hindi lamang upang maging mas mabuting tao, kundi upang maging mas tapat na tagasunod ni Kristo. Habang naglalakad ka rito sa shrine, mararamdaman mo ang lalim ng mensaheng ito. Puntahan natin yung iba pang mga parts ng National Shrine of Padre Pio. Ganda naman dito. Santo Padre Pio, bukal ng pag-asa. Pasok tayo. Padre Pio, Fountain of Hope. Fountain of Hope. Isa sa mga pinaka-pinupuntahang lugar dito ang St. Padre Pio, Fountain of Hope. Makikita rito ang larawan ni Jesus na inaabot si Padre Pio, isang paalala na laging may lugar para sa panalangin at pag-asa. Katabi lang to, yung Padre Pio, Fountain of Hope, katabi lang siya nung main na simbahan. Ang ganda dito sa National Shrine of Padre Pio kasi mapuno, tsaka pet-friendly. Tapos, ang dami ring parking.
Parang pagka nandito ka, you will feel the peace, calm. Ang daming dogs, diba? Hmm. Kakatawa. Bawat sulok may mga Padre Pio na nakasmile. And then of course, bawat sulok, meron tayong crucifix. Let's go here. Relic of the Holy Cross. Matatagpuan din dito ang Relic of the True Cross of Jesus. Noong 1979, isang obispo mula sa Pilipinas ang nakatanggap ng bahagi ng krus mula sa Vatican. At dahil ang buhay ni Padre Pio ay larawan ng isang taong buong buhay na pinasa ng krus, the relic was entrusted to this shrine. It is a humbling and powerful reminder of sacrifice and faith. Right beside ng church, andito ang relic of the Holy Cross. Nandito lang siya sa katabi ng church at nasisinagan siya ng araw. Very beautiful. Ganda. And this is also the prayer that you can recite. Nakita ko na tong simbahan na to na sobrang punong-puno ng tao. Sa ngayon, onti lang ang tao eh. Onti pa yan sa lagay na yan. Let's go here. Actually, gusto kong akyatin to eh. Ito yung gusto kong akyatin. Kaso, sarado siya. Ito yung Belfry Tower. Belfry and Padre Pio Museum. So, bawat floor niyan may mga parang museum at life of Padre Pio. Pero mukhang sarado siya. So, ang pupuntahan na lang natin ay ito. Katabi lang na ito. Magkakatabi lang lahat kaya hindi kayo mahirapan. So, we're going to Sanctuary of the Relics of Saint Padre Pio. Again, may nakaupong Padre Pio. And then we have to be silent here. Pets are not allowed inside. So this is the piece of cloth stained with Saint Padre Pio's blood. Piece of cloth stained with Saint Padre Pio's blood again. Strands of hair from Saint Padre Pio's beard. Rose petal touched by the stigmatized hand of Saint Padre Pio. Hindi ko alam kung nakikita niyo mismo yung blood, but that's the, if you makita niyo yung red, that's the blood. Mainly cloth, may Padre Pio, piece of cloth, and then Yaneta. Yaneta of Padre Pio. Belfry and Padre Pio Museum. Sa loob ng Belfry, makikita ang visual story sa buhay ni Padre Pio mula sa kanyang kabataan hanggang sa kanyang bukasyon bilang pare. Isang simpleng paalala na ang buhay na inialay sa Diyos. Let's go next. Jubilee of Mercy. So here, sa entrance, you will greet by Padre Pio holding baby Jesus. And here is born by Saint Padre Pio. Ang ganda-ganda sa simbahan na to. Na para bang pag nagdadasal ka,
sobrang taimtim. Na parang ang peaceful. Tapos if mapapansin nyo, itong cross na to ay dalawa. Itong nakaharap sa tao ay Trinity God. And then, ang nakaharap sa altar ay ang Holy Family. The altar is also made of bamboo. Ganda. Diba? Imagine, you're getting married and you're walking down the aisle with this kind of beautiful view. Ganda. Katabi lang din mismo ng church is ang St. John Mary Vianney Chapel of Reconciliation. This is where you can have your confession. So hindi tayo papasok dyan ngayon kasi may ongoing confession. Chapel of Reconciliation. Another meaningful area is the Chapel of Reconciliation named after St. John Mary Vianney. People came here carrying heavy feelings and many leave feeling lighter. Divine Mercy Sanctuary. Isa itong malawak na lugar na kayang tumanggap ng mahigit 3,000 na tao. Dito rin dinala ang incorruptible heart ni Padre Pio nang bumisita ito sa Batangas noong 2017. This place is perfect if you want peace, quiet, and time to reflect. Makikita nyo dito, madaming upuan kapag normal Sunday, sobrang punong-puno ng tao dyan. Pagka tawid mo from the main church, makikita mo ang Divine Mercy Sanctuary of Pilgrims. The venue of the 4th World Apostolic Congress of Mercy 2017. Another place where you can pray your petition. Sobrang laki din na itong lugar na to. Pagka-entrance mo mismo sa church, bubungad sa'yo ang statue ni Padre Pio. There's signage. Pray, hope, and don't worry. Now, National Shrine of St. Padre Pio. Right after that, Jubilee of Mercy. Ito naman yung Shepherd's Hall. And may magandang daanan dito. Actually, hinahanap ko dito ngayon yung baptistry. Na hindi ko siya makita kung nasaan siya. Kaya na lang yung kulang natin. Sabi ni Kuya, nasa ibaba daw yun ng church. Parang wala naman. Mula ng parokya at pambansang Tambana, So wala nga. Patabi ng tao kasi hindi na mainit eh. Nilipot ko na yung buong simbahan pero hindi ko pa rin makita yung baptistry. Nakita ko rin yung church hall, Shepherd's Hall, pero hindi ko pa rin makita. Let me know kung saan ba talaga nakikita yun. Ang pagbisitang ito ay nagpaalala sa akin na ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa lubos na pagtitiwala sa Diyos. Naway ang debosyon kay Padre Pio ay maglapit pa sa atin, hindi lamang sa Kanya, kundi lalo na kay Jesus. Diyan nagtatapos ang tour natin sa National Shrine of Padre Pio until our next church tour. And sana mapuntahan pa natin ang napakadaming church dito sa buong Pilipinas. Hindi lang sa buong Pilipinas at pati rin sa ibang bansa. Bye!